sobrang lahat nasa kanya na. Ama, nanay, kaibigan, and everything nasa kanya na. Mahigit 4 na dekadang nasa himpapawid. Taglay ang umaalingaw na halakhak na kanya lamang. Ngunit tulad ng mga programa sa himpilan ng radyo, ang kanyang pagpanaw ay sign off para kay Tita Swarding. Sa edad na 60, sakit sa baga o emphysema ang kumitil sa buhay ni Romulo Espeña o Tita Swarding sa tunay na buhay noong linggo. Inulila niya ang kanyang may bahay na si Beatriz, 5 anak at 5 apo. Mula sa San Fernando Funeral Home sa Quezon City, inihatid na nitong Huwebes ang kanyang mga labi sa Holy Cross Memorial Park sa Novaliches. Parang po siya noong April 20. Saka appendix po niya. Tapos na-discharge po kami noong May 7. May 11 po, 7 p.m. nahirapan po siyang huminga. Then, ayaw na po kasi niya magpadala ng hospital kasi nga gusto niya sa bahay lang makasama yung apo niya. Kasama kami. Then, 9 p.m. po, 9:10 dumating kami sa Quezon City General Hospital. Then, mga before 12, in-start na po siyang i-revive. Tapos po, 12:24, sinabihan po na wala na po talaga. 13 years na po siyang tumigil mag-smoke. Nung sinabihan na rin po siya ng doktor na kung gusto mo pa bang mabuhay, Tita Swarding, tigil mo na yung paninigarilyo mo. Agad-agad po nung sinabi po ng doktor, tinigil na po na yun. Kaya alam po, after a year na biglang lumabas na nga po yung sakit niya na emphysema. Sa 5 anak ni Tita Swarding, si Camille ang tanging sumunod sa mga yapak ng ama bilang broadcaster. Sa tingin ba ni Camille ay mapapantayan niya ang ama sa larangang kinilala ang kanyang husay? Tita Swarding, sobrang pag sinabi mong Tita Swarding, kilala si Tita Swarding dahil sa pagiging totoo siya, matapang, walang kinakatakutan, magsasabi ng mga intrigang pinaninindigan niya. Po yung mamimiss ko sa father ko. Kami yung laging magkasama, lagi niya akong pinagtatanggol eh. Yung nakaraan po kasi may misunderstanding sa school ko. Hindi po nabigay yung award ko kasi cum laude during the graduation day. Talagang nilaban niya yun. Talagang lahat pinaglalaban niya. Marami po lahat na lang po nung tumulong, sumuporta sa papa namin. Kahit man noon hanggang ngayon, maraming salamat sa inyo.